nakalabas, ano? Baka hindi ako nakalabas doon, bro. Baka hindi ako nakamerienda doon eh. Ayan, andyan po si Dajon, andyan na si kapatid na Dajon. Kapatid na Dajon, habang hindi pa kita pinapasok ay ang usapan po dito para makipagharapan ka kay kaibigan Jared. Andito na si kapatid na Jared, ano? Okay, good afternoon mga kaibigan. Naririnig niyo po ako? Oo. Malinaw ako, kapatid. Ang religion ko, kaibigan, andyan kalagay sa screens. Nababasa Sige, mo? ano ba yung particular na ninyo, kapatid? Ano bang particular na doktrina ninyo nalihi sa aral ng MCGI? Sandali lang, kaibigan. Yung nakalagay sa screens, nakikita mo? Nakikita ko, kapatid. Di naman humalabo ang mata ko. Back lang naman yung mababasa. Ayun, yung meaning niyan ay Church of God, Born Again Christians. Yan po ang religion ko, kaibigan. Sige, walang problema diyan, kapatid. Ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, hindi yung pangalan. Ang tinatanong ko sa inyo, kung ano yung pangunahing doktrina ng Born Again ninyo na taliwas sa itinuturo ng kapatid na Eli. Bakit mo ginamit yung word na taliwas, kaibigan? Pag sinabing taliwas, kakontra. Di ko naman sasabihin kakontra kung hindi taliwas, kapatid eh. O sige, ano ho yun? Magbigay kayo ng isa at mapag-uusapan natin ngayon. Hindi ko matanggap yung taliwas, kaibigan, kasi nauna si Eli Soriano tapos taliwas ako. Parang baligtad ya. Baligtarin mo, tatanggapin ko. Pwede ba? Hindi ko babaliktarin, kapatid. Nakasulat na rin sa Biblia hindi ko aariing matamis yung mapait. At hindi ko aariing mapait yung matamis. Ikaw na lang yung tatang. Ikaw na lang siguro yung umaring matamis dun sa mapait. Tatanungin kita. Ano naman yung doktrina namin na taliwas ang doktrina ninyo? Pwede ba yon? Wala pa, hindi. Kaya nga ako nagtatanong sa iyo, kapatid, kasi hindi ko alam eh. Magbigay ka muna at pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga. Ikaw naman pala, kapatid, parang hindi ka Kristiyano eh. Kasi kung talagang tunay kang Kristiyano, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Diyan pa lang, taliwas ka na, kapatid. Hindi magandang kausap ito, Esin. Hindi maganda. Okay, ganito na lang. Magbakbakan na lamang po kayo. Hindi, ito request ko kaibigan. Hindi, ganito na lang. Etong kausap ko ay nag-aakusa na, nagbabanggit na hindi pag-aakusa yung kapatid. Kapatid na Esel, pwede ka bang pumagitna sa amin, kapatid na Esel? Ganito na lang. Para sa inyo ba, kapatid, yung bautismo ba, ikaliligtas ba yun o hindi? Categorical na tanong. Natural, yes. Yung tamang bautismo po, Ayun. Yung tamang bautismo. Sige, ito, sunod na tanong, kapatid na Esel, pagpaumanhin nyo. Pati ikaw, kapatid na Dajon. Yung tamang bautismo na sinasabi nyo, bautismo ba sa tubig yun o yun yung magtataas ka na ng kamay, bautisado ka na? Bautismo sa tubig, kaibigan. Ayon. Ngayong bautismo sa tubig, paano na bautismohan si Kristo sa tubig? Winisak-wisikan ba o inilubog? Kaibigan. Sumagot po kayo, kapatid. Hindi ko naman sinabing kaibigan eh. Sige, kapatid. Ako ang gumagamit ng word na kaibigan. Kung ikaw ay hindi gagamit ng word na kaibigan, no problem. Basta ako gagamit ako ng word na kaibigan. Tama po ba? Tama, kapatid. Sige. Ikaw, gagamit ka ng kapatid. Hindi ko naman gagamitin yung word na kapatid. Basta ang gagamitin kong word ay kaibigan. Pwede po ba? Pwede, kapatid. Ayan. Yan ang pagkasundan natin. Kasi nga, sa akin, hindi ko masyadong ginagamit yung kapatid kapag hindi ko pa kapananampalataya. Yun ang stand ko. Now, sige, tanong ka. Sige, magtatanong ho ako sa inyo. Ano ang gusto nyo? Magpaliwanagan ng
may oras o magtanungan na lang kayo para mas maganda? Ganito kapatid na Esel. Ganito kapatid na Esel, ano? Kasi para mabuo yung temang pag-uusapan natin, ito ang magtatanong pa nga ako sa kanya. Pwede niyo po bang isahin kapatid na Dajon yung mga doktrina ninyo? Ano? Ang doktrina Na kontra namin, dun mga sa aral ng kaibigan, FCGI? ang doktrina namin, mga kaibigan, ay nakasulat lang sa isang notebook. Yung mga pinaniniwalaan namin, maliit lang ang doktrina namin nakasulat, 10 items, 10 aral lang, 10. Parang kumbaga, 10, ang tawag nito? 10 utos, parang 10 Fundamental, utos. Fundamental belief lang sa amin, 10 lang yan. Ngayon, yung aming doktrina naman, kaibigan, ay yun ang pinananampalatayanan namin, ang kaibigan. Ngayon, yung sa doktrina namin ay hindi papanahon para sabihin ko sa iyo kahit isa, kaibigan. Paliwanag. Hindi pa panahon ibig para sabihin, sabihin ko sa kapatid, iyo kahit isa. Ganito kapatid. May tatanong lang ako sa iyo saglit, ano? Ano ba yung mabuti? Yung sumagot sa tanong o yung hindi sumagot sa tanong? Isa lang ang mabuti, kaibigan. Malayo ka na sa mabuti na sinasabi mo. Hindi, tinatanong kita kapatid. Hindi ko sinabing isang mabuti. Categorical ang tanong ko sa iyo, Tatang. Sagutin nyo categorically. Ang tanong ko sa iyo, mabuti pa yung pagsagot sa tanong. Ano ba ang mabuti ka mo? Sumagot ko muna sa tanong, Tatang. Ganito na lang. Ang aral nyo ba? Meron ba kayong aral na gaya ng mga born again Christian na once saved, always saved? Ay, wala kami yan. Once save over. Ayun. OSAS, wala po. Ayun. Meron rin ba kayong doktrina gaya ng mga ibang denomination ng born again na hindi na kailangan ng gawa para maligtas? Hindi po. Hindi po kami ganun. Kailangan ng gawa upang maligtas. Ayun. Wala tayong pagtatalo dyan. Ngayon, kailangan ba ng relihiyon para maligtas sa inyo o hindi? Kailangan. Ayun. Maganda. Ngayon, huling tanong. Si Kristo, siya rin ba yung ama sa inyo? Hindi. Sige, pwede pong pakipaliwanag para mapag-usapan natin. Sandali lang, kaibigan. Yung topic, ang wag mong iwanan. Hindi yung Kristo, ama natin. Hindi ko iniiwanan yung topic. Gusto ko nga dala-dalawa topic, tatay Para marami tayong usapan dito Kahit na tuloy-tuloy, kaibigan. Hindi kita aatrasan kahit tuloy-tuloy pa yung topic. Sige. Ano ba talaga pag-uusapan? Puro ka ayun nga, tinatanong nga kita kapatid kung para sa inyo ba, si Kristo, yung rin ng Ama? Hindi nga yung puro kasi tanong. Kailangan, ang nagtatanong, pag nasagot ka, magpatanong ka rin. Sige, magtanong kayo kapatid. Magtanong kayo kapatid. Kita mo, ikaw, wag kang yung makalamang ka lang, hindi pwede. Ayan, sige. Ibigyan kita example. Kung halimbawa, boxing ring, nandyan ang referee. Ayoko ng example, tay. Gusto ko totoo ayon sa Biblia. Teka muna. Ito, debate ito, ayoko ng example. Gusto ko ayon sa Biblia. Pambira ka naman, tatanong. 4:6 ng unang Korinto. Matuto kang wag humigit sa mga bagay na natusulat. Ayoko ng example, tatay. Gusto ko totoo ayon sa Biblia. Applicable sa napakarami. Applicable yan sa napakarami pangyayari. Sige, ibig sabihin pala, kulang yung Biblia para bigyan mo ng example. Ikaw, kaibigan, kahit matalino ibig sabihin pala, tanong ko sa'yo, kulang pala ang Biblia para bigyan mo ng example, Tatang. Ipit ka na dyan, Tatang. Kapatid paano mo lulusutan yan, Tatang? Ay, ako. Kayabangan mo, kaibigan. Saan ang sinabi mo? Paano mo lulusutan yan, Tatang? Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko. Huwag kang magyayabang. Hindi mo pala ako atrasan, ba't ayaw mong sagutin yung tanong ko? Napakaliwanag mo ng tanong ko. Ano nga yung tanong mo? Ito tanong ko, Tatang, sagutin mo. Kasi sinabi mo, parang boxing ring, ano? Ngayon, saan mababasa sa Biblia na itinuro ni Kristo yung boxing ring kaya nang lumabas sa bunganga ninyo? Ay, kabubuhan mo, kaibigan. Ikaw nagsabi niyan, kapatid. Ikaw nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan. Tingnan mo naman. Umaalipos ka na, kapatid.
Sabihin mo lang naman kung hindi mo kayang sagutin. Napakaliwanag ng tanong sa'yo. Mag-giveaway ka. Hindi ako mayabang, kapatid. Hindi ako mayabang. Nagtatanong ako sa'yo. Kasi lumabas sa book. Kapatid na Esel, pwede ka po bang pumagitna, kapatid na Esel? Sandali, ganito na lang. Ano ba yung talagang gusto nyong pag-usapan? Para Eto, kapatid na Esel, dito kapatid na Esel, ayoko kasi makapangloko ito si Tatang, matanda na rin naman siya, ginagalang ko siya. Pero yung aral niya, hindi ko gagalangin yon. Ngayon, lumabas sa bibig niya kanina yung boxing ring tsaka example. Ngayon, saan mababasa na inaral ni Kristo yung salitang boxing ring? Dahil itinuturo mo ngayon yun. Biblical discussion ito, nagsasalita ka ng wala sa Biblia. Meron ba o wala? Ayan, ako, hello, kapatid na Larry. Ayan. Hello. Hello, magandang ang tanghali sa dalawang nagbabakbakan dyan. Magandang tanghali rin sa'yo, Kay Esel. Bakit hindi na lang sila gumawa ng topic na yun na lang ang pag-uusapan? Para sige, ganito na lang ang topic. Kapatid na Larry, patutunayan ko na yan Church of God, born again Christian, ay sa demonyo ayon sa Biblia. O yan, payag ka ba dyan, Dajon? Yan, kapatid na Dajon. Payag ka ba dyan? Pakiulit po. Ito, kapatid, patutunayan ko sa hapon na ito na yung born again Christian Church of God nyo na itinatag lang ng tao sa demonyo ayon sa Biblia. Kasahan mo ngayon, Tatang. O ano? Patutunayan ko naman na ang MCGI kung saan ka hindi ako MCGI, Tatang. Hindi ako MCGI, Tatang. Kaanib ko sa Iglesia ng Diyos, hindi MCGI. Nako. Okay. Dajon. Okay. Sandali lang po. Pwede? Sige. Ngayon, ito ang hindi maganda na hindi ko pa pala alam. Akala ko MCGI na yan. Iniharap sa akin yan. Hindi naman ipinakilala. Ngayon, hindi pala siya MCGI. Sige, kapatid. I-claim ko na. Kasi ex-MCGI rin ako eh. Sige, ganito. Dadalhin ko yung aral ng MCGI para sa ikatutuwa ninyo dahil ex-MCGI ako. Ngayon, patunayan nyo na ang MCGI sa demonyo. Patutunayan ko na yung Church of God Born Again Christian Church nyo na kinaaniban sa kasalukuyan ay sa demonyo, ayon sa Biblia. Sige, kapatid na Esel, pwede po ba kayong pumagitna para matuloy na ito? Okay. Okay. Yun po yung gusto nyong topic. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nakantabay, mga kaibigan, mga kababayan, baka ma-misinterpret po nila. Wala pong kinalaman ng MCGI sekta dito, mga kaibigan. So dapat wag naman sana natin idamay kasi po ako po ang dito, no? Pero si kapatid na Jared ay ex-MCGI. Ibig sabihin, umalis na siya sa MCGI. Pero yung aral na napag-aralan niya o natutunan niya sa ating kapatid na Eli ay dala-dala niya. Ibig sabihin, umalis lang siya sa grupo pero dala-dala niya yung aral na ipinapangaral ng ating kapatid na Eli. Pero walang kinalaman ng MCGI dito, no? So, ang topic po ninyo ay patutunayan ni kapatid na Jared na ang MCGI, na ang Church of God Born Again Christian ay sa demonyo. Ngayon, tutol naman si kapatid na Dajon. Ganito, sino yung gustong mauna sa inyo para umpisan na natin, bigyan natin ng 15 minutes bawat sa inyo. Ako, kapatid na Esel, kasi ako naghamon affirmative. Tututulan naman ito ni Tatang. O sige. Okay. Sandali lang. O sige. Ano? Kaibigan, pwede bang pakipa-type mo sa kanya yung pangalan niya dyan sa kung anong name ng church niya? Ayun nga Church of God in Jesus Christ. Ayun ang ibig sabihin. Iglesia ng Diyos. Church of God in Jesus Christ. Ayan, iyan Ikaw ba yung founder? Ang founder namin si Kristo, 1:18 ng Kolosas. Siyang ulo ng katawan, hindi si Brother Jared.
Si Kristo ang founder ninyo. Kasi Oo, nungalingan kapatid. yan, kaibigan, dahil hindi pwedeng mag-founder ang Kristo. Kapatid na Esel. Kapatid na Esel, mamaya niya na yung anghang niya, kapatid na Esel, iba to sa akin. Dahil hindi pa naman, simulan na natin ng oras, kung anong sasabihin nyo sa akin, sabihin nyo sa rebuttal, at kakasahan kita ngayon mismo, Tatang. Ayan. O, sige. At patunayan mo na si Kristo, hindi pwedeng maging founder, tutol ako dyan, Tatang. Nako, ikaw ikaw pala, kalaban Kristo, Tatang. Okay, Sige, yan ang umpisahan natin topic. Eto, ganito. Sisimulan ko dun sa temang tinasahan mo sa akin, Tatang. Dadaan rin tayo dun sa pagiging founder ni Kristo. Ayoko. Doon sa founder mo tayo. Sige. Sige, kapatid. Sige. Ilatag mo na, Tatang. Ikaw ang affirmative dahil tutol ka dun eh. Tapos, cross-examination, kapatid na SL. At tignan natin kung makakasagot ito si Tatang sa tanong natin. Sige, simulan na natin. Okay, ganito na lang. Payag ka dun sa tema, kapatid na Dajon, na patutunayan ni kapatid na Jared ayon sa Biblia na ang Church of God Born Again Christian ay sa demonyo at wala yun, kaibigan, wala yun. Kaya bangan lang yun. Hindi. Ang tanong kasi kung papayag kayo. Oo. Hindi nga ako papayag nun na patutunayan niya na sa demonyo. Kabastusan niyang hinahamon niya. Babastusin lang niya ako dyan. Okay. So yun po yung suggestion ni kapatid na Jared na topic. Ikaw kapatid na Dajon, ano yung gusto mong i-topic para mapagpilian po niyo kung ano yung dapat? Ang gusto ko muna, makikilala ko muna, ito first step. Second time ko nang humarap dito po sa channel na ito, na ang gusto ko sana, yung mga makakausap ko ay kilala ko naman ang kanilang kinaaniban, yung name of their religions. Malalaman din natin kung wala silang religion. Malalaman din natin sa kalaunan kung nagsisinungaling. Kasi ang unang pagkasabi ng religion name or group name is pagka nagbago yan sa kalaunan ba ay sinungaling, di po ba? Pangalawa, ito yung hamon niya, napapatunayan niya na sa demonyo yung aking Church of God Born Again Christians, pambabastos yun, kaibigan. O yan, napakabatang tao, mambabastos ng matanda. Ganito, saan ka makakuha ng matino. Ito, may babasahin lang akong talata, kapatid na kapatid na pagpasensyahan nyo na Ayun, Tatang, kaya ako nagsasalita ng ganito dahil uto. Yan, bastos. Pipigilin nyo kayo kayo na moderator, pipigilin ninyo kaibigan. Basta nagsasalita pa ako, nakita nyo, recorded ito, live pa ito, nakita mo ilalabas ang kabastusan. Hindi man namamaratan kasi kayo, Tatang, namamaratan kayo Ayan, pananalita niyang bata na yan, namamaratan po kasi kayo, Tatang. Maggalang dapat yan, hindi mabastos. Masyadong mabastos yan. Maniwala ka mo, masyadong bastos. Ikaw naman, Esel, nagpakita na ako ng mukha ko rito. Alam mo yan, palalabasin niya ang kanyang pag-uugali, napakabastos. Ang tanda ko, nakita mo naman. Napakatanda ko na. Kapatid na Esel. Bastos-bastosin niya ako, papayag ka naman, Esel. Pigilin kapatid mo. Na Esel. Kapatid na Esel. Hindi mo pwedeng ganyan, bastos ako nagsasalita. Sige. Dali lang. Ay, Dajon. Hindi, wag ka naman, kapatid na Esel. Kapatid na, yung Silva. Kaya ako nagsasalita ng ganon, basahin lang natin yung 44 ng awit. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala sa Panginoon at hindi iginagalang ang palalo ni ang mga naliligaw man sa kabulaanan. Eto si Tatang naliligaw sa kabulaanan nito Kaya masamang respetuhin yung mali. Katunayan, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ng Tito, sawayin mo may kabagsikan sila. Ngayon, Tatang, simulan na natin yung diskusyon. Dahil bastos ka Hindi. Simulan na natin yung pambabastos. Kanina ka pa, nakailang singit ka na sa akin, ha? Napakabastos mo, loko ka. Church of religion pa ito, Okay, sinasabi ko sa iyo, Jared, huwag ka kasing bastos. Napakabata mo, bastos ka na. Dali lang. Nasa Biblia yun 40
4 ng awit eh. Hindi dapat ginagalang yung mga sumusunod sa kabulaanan. Eh kayo, sumusunod do kayo sa kabulaanan. Eh, gagalang ba namin kayo? Eh, ayon sa Biblia, sinusunod namin. Kagaguhan mo. Ayan, i-mute muna natin kayo. Okay, kapatid na i-mute muna namin kayo, no? Kapatid na kapatid na Larry. Oy, Bro Isel. Hello. Nakamute ka, kapatid na Dajon, nakamute ka. Huwag ka munang magsalita, kapatid na Dajon, nakamute ka. Sandali. Sige, kapatid na Larry. Para mas maganda. Ay, si Dajon, dapat siguro wag siya masyadong magsasalita eh. Wag siya masyadong magsalita, makinig na lang siya. Wag sila magsapawan kasi hindi maintindihan. Saka wag naman siya masaktan sa sinabi ni Jared na ang samahan ni Dajon ay sa demonyo. Kasi sabi naman niya kanina na patutunayan daw niya na ang MCG ay sa demonyo rin. Oo. Ganun lang naman eh. So ganito na lang. Na lang kayo sa topic kung ano yung gusto yung topic. Wag na yung magbangayan na kayo. Mamaya na kayo magpatunayan kung sino talaga. Nakita mo. Sabi mo, eto nga nakita mo yung hamon niya. Ang pangit. Ipinapakita na niyang kabastusan niya. Hindi ko pa nakikilala yung kanyang yung kanyang iglesia sabihin mo na kung ano yung gusto mo ng topic para matapos na. Huwag na kayo magsisihan. Kaibigan, ikaw bilang moderator, pinapasabi mo na yung topic. Ngayon hindi ko pa nga nakikilala yung kausap ko. Magpapakilala siguro ako, kapatid na Esel. Magpapakilala ko. Diba? Ako ho si Jared. Napakaraming pakilala muna yan dahil ako kilala na ninyo ako dyan. Ayan. Ako si Jared Almasora, defender o defensor ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o sa English, Church of God in Jesus Christ. Wala akong nakalagay na born again doon. Kagaya ng samahan ni kapatid na ano bang pangalan nito? Dajon. Kasi yung sa kanya may dagdag eh. Merong born again. Wala namang born again doon eh. Ang nasa Biblia, Church of God in Jesus Christ o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ano namang masama kung sasabihin kong sa demonyo siya, dinadagdagan niya yung nasa kasulatan. 22:18 ng Apokalipsis, si apostolo ng mga kakalaban mo, tatang, na sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdagan ng Diyos sa kanyang parusa. Ingat ka, tate, baka parusahan ka ng Diyos. Hindi ka nakatakot, dinadagdagan niya ng Biblia. Okay, so nagpakilala na kapatid na Dajon, so payag ka sa kanyang sinasabi, kasaan mo ba yung sinasabi ni kapatid na Jared na wala sa Biblia yung pangalan ng church mo or magsabi ka ng ibang topic? Para ayun nga, yung kapatid na Esel, makasabat lang, onte yung topic niya tinitutulan sa akin dahil si Kristo daw, hindi daw siya founder ng church. Kalokohan daw yon. O sige, yan ang pag-usapan natin. Kapatid na Dajo, dahan-dahan lang ko kayo dahil matanda na kayo. Patutunayan nyo na hindi si Kristo ang ulo o founder sa loob ng Iglesia ng Diyos. Maliwanag na maliwanag, kapatid na Esel. O yan, maliwanag ang topic. Tatanggapin mo ba yan, kaibigan Dajon? Kulang pa po yung aking katanungan tungkol sa kanya. Sapagkat alam mo, Mr. Dajon, yung nagpakilala na siya, tapos kanina pa naman kayo nag-uusap, sinasabi niya nga kung ano yung samahan niya, tapos ngayon sinasabi mo, kulang pa yung katanungan mo. Ano pa ba gusto mo malalaman doon sa samahan niya? Sa chatbot. Tumahimik ka muna kasi, kaibigan Silva, tumahimik ka kasi, patapusin mo kasi ako dahil hindi ko pa natatapos, sumingat ka rin naman. Bakit sinasabi ko na kulang pa dahil narinig ko mismo sa kanya na defensor siya ng Church of God in Jesus Christ. Tapos, ang tatanungin ko sa kanya, kaibigan, hindi masama. Makinig ka lang. Ang tatanungin ko sa kanya, di ba defensor siya, ang tatanungin ko, sino po ba ang founder ninyo?
Yun nga patutunayan niya. Sasagot na ba ako, kapatid na Esel? Sasagot na ba ako, kapatid na masama Dajon? ba na alamin ko yung founder nila? Kasi alam Hindi. ninyo na ako ay isa sa founder, nakasulat dyan. Di po ba? Hindi, Mr. Dajon, ganito yan. Ito ang founder. Ito ang founder. Ito ang founder. Jared, sandali lang. Oh. Sandali lang. Sige po. Mr. Dajon, yung gusto mong malaman, yun ang pag-uusapan nyo eh. Ikaw kasi parang umiiwas ka lang eh. Siguro Hindi ako pinain mo yan. iiwas kay Natataranta lang si Tatang napasubok yata. Hindi mo alam yata. Sabihin na kasi, Silva, sabihin na niya kasi sino bang founder sa kanila, sa Church of God in Jesus Yun Christ. Sino nga, bang founder nila? Sige. Yun nga sagot. ang pag-uusapan nyo. Yun ang pag-uusapan nyo. Yun ang tema. Yun ang pag-uusapan nyo. Mag-usap na kayo. Para ka lang Hindi po yun ang Sige, tema, kaibigan. Hindi po yun ang Ito, sagot. Kapatid na Esel. Alam ko sino founder. Sandali. Sige, pasagutin mo muna ang kapatid na Dajon. Sige, kapatid na Jared. Ano yung sagot Ito mo doon? sagot. Ito sagot. Pag kumontra ka, kapatid na Dajon, sa demonyo ka talaga, ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin yon, ayon sa apostol yon, 14:37 ng unang Korinto. Huwag kang bastos. Tingnan mo naman, Kahit kanino ka natuto, huwag kang bastos. Huwag mo munang sasabihin sa demonyo ko, gago. Tandaan mo to, gago ka. Bakit sinasabi mo sa demonyo ako ni hindi mo pa ako tinatalo? Mr. Bastos Dajon, ka. Ito na, talunin na nga kita, Tatang eh. Sige. Tatang. Bastos mo. Bakit sasabihin mo sa demonyo ko, gago? Hindi ka pa nga nanalo. Pakimute mo na, kapatid na Esel. Pakimute mo na. Baka high blood din si Tatang. Napatunayan ka bastusan yan. Hindi mo nasabi sa demonyo, hindi pa niya napapatunayan. Kapatid na Hindi, Dajon. Bastos yan. Ipakita mo mukha mo, bastos kang bata ka. Alam mo kapatid na Dajon, sa bakbakan, kanya-kanyang diskarte yan para matalo ang Hindi. kaaway. Pagka masama diskarte, di sa demonyo siya. Bastos Ay, ibig sabihin pala, masama pala diskarte ni Cristo. Na nakakapanood sa amin. Ito, kapatid na Dajon. Nakakapanood sa amin. Kapatid na may niya. Sige Kapatid na Esel, may tanong ako. Ibig sabihin pala nung sinabi ni Cristo dun sa mga Hudyo, 8:44 naman na sinabi niya, "Oy, kayo sa inyong amang diablo." Masama ba budi ni Cristo noon? Nako, Tatang, kabahan ka sa sinasabi mo, kakontra mo si Cristo niyan, Tatang. Magiging matino ang usapan na ito kung hindi ka ganyang kabastos. Sige, kapatid. Ito, Tatang, ayaw kong tatawagin mo kung Tatang. Sige. Jared, sandali lang. Kung ganyan ka kabastos, talagang babakang kita. Hello, Mr. Dajon. Wala nang sabi, kahit i-memorize pa niya yung Biblia. Yang attitude niya na yan, na nasa camera siya. Kabastusan yan. Maliwanag yan. Sandali lang. Pwede umiiwas si Tatang sa tema para magkaroon na tayong debate eh. Pagsisimulan niya ang usapan sa kabastusan, tiyak yun, mababastos din siya. O, ibig sabihin pala, bastos si Cristo nung sinabihan niyang sa demonyo yung mga skribat pa rin sa'yo, 8:44 nung 1. Kayo kung anong sabihin niyo kay Cristo. Wala hindi mo pala masagot ito, Tatang eh. O, ito tema, kapatid na Esel, para magsimula na tayo. Kapatid na Esel, para magsimula na tayo ito tema. Patutunayan ni Tatang. Hindi ka na makasagot. I-mute. Sumasagot nga ako, Tatang, ayaw mo lang nung sagot ko eh. Bakit? 4:4 ng ikalawang Korinto. Bulag ho kasi kayo. Hello, Nasa Mr. Biblia Dajon. sinasabi ko, ibig sabihin pala kabastusan yung nagsulat ng Biblia? Sige, kapatid na Jared, ano yung sagot mo doon sa kanyang tanong? Para Sige, kapatid sige, na ang Dajon, founder namin na tinutukoy na isang pastor, Just D sa 1 at sumasa ating palagi 28:20 ng Mateo, si Cristo 'yon. Si Cristo 'yon. Ngayon tutol siya na hindi si Cristo yung founder ng iglesia. Di tutulan mo, panindigan mo ngayon yan dahil sinabi nyo, kapatid eh. At wag na wag ho kayong magagalit dahil nasa Biblia sinasabi ko may batayan. Yung masama, nagsasalita ng wala sa Biblia, kaya ng kapatid na Dajon. Unang-una, ito kapatid na Esel, mahirap lang yung konting oras, ano? Ang topic mo nasa Biblia. Pag nagsasalita ako ng outside the Bible, irrelevant na yon. Ibig sabihin, wala palang kaburuhan yung sinasabi mo. ganito na lang. Hindi ako gumagamit ng talata ng Biblia. Pagka sinasagot kita at biblical yung sa iyo, ibig sabihin, nakapasok ako sa topic mo. Bastos.
Sige, kapatid na Esel, pamute muna, sasagot ako dun sa sinabi niya. Para meron tayong kaayusan gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto, Tatang. Ito para meron tayong kaayusan, kumasa na ho kayo sa tema, Tatang, kasi parang umiiwas ho kayo. Pumasok lang ho ako dito, parang sumisegue na kayo sa Hindi usapan. ako kakasa sa lahat. Pati kabastusan mo, kakasahan ko. Sige. Ito, Tatang, hinay-hinay lang ho. Baka ma-high blood ho kayo. Inumupo na kayo ng tubig, Ito, tema natin. Patunayan mo, so you... Wala akong tubig pala dito. ito, kapatid na sila. Pasensya lang kasi muna. baka ma-high blood ako, Ikaw po, taradis ka. Buti na lang, hindi pa kita minura. Ito, kapatid na Esel. Kapatid na Esel, ito, ganito tema natin. Ngayon, tutol siya. Ayan, tutol siya na si Kristo. Napakagabong tao, napakabata, napakabastos. Sige. Kapatid na Esel, ngayon lang ako nakaharap ng masyadong galit na galit mo siya. Ganito tema natin. Patunayan mo, Tatang, so you are being affirmative side, Tatang. Hindi Tatang. mo magdebate pero kang ganyan ka, babakbakan kita, bakit? Kapatid na Dajon, tahimik muna para magkaroon na kayo ng tema. Kasi Ito tema, kapatid. Kaya mo na, alis muna ako, kuha muna akong tubig, Sige, Uminom ka kapatid na na Esel, pwede mo makasabat muna, kapatid na, Silva, no? Ito tema namin, ang tema kasi namin, patutunayan niya, kasi tinutulan niya na si Kristo hindi daw pwede maging founder. Parang inaagaw niya yung titulo kay Kristo. Gusto niya yata siya yung founder Ngayon, ang topic na gusto niya, patutunayan niya na si Kristo ay hindi founder at hindi pwedeng maging founder sa isang iglesia o samahan. Sige, Tatang, kinokol ko yung tema mo. Magsimula na tayo, Tatang, kahit hanggang alas 12 tayo dito ng gabi. Okay, hanggang alas 12 Hindi ng gabi, pagyayabang ito.